tinatawagan ko po ang ating music team para sa ating pag-aamit sa ating mahal na Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. Tayo po'y tumayo. Ayan. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan sa ating buhay. Sa kabila po ng ating mapinagdadaanan, siya'y nananatiling tapat at tayo po'y umawit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Mapawitin po natin ang Jesus, salamat. Jesus, salamat. Diyos, salamat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo. Salamat, Jesus, salamat. O Diyos, salamat, Panginoon. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig mo, dakila ka. Yes, Lord, hindi ka dakila. Dakila. Pag-ibig mo, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila. Pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo. Dakila, Panginoon. Dakila, Diyos. Dakila ka. Dakila. Pag-ibig mo, pag-ibig mo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Dakila. Pag-ibig mo. Isa pa, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Salamat, Lord, dakila. Hallelujah. Pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila. Pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila. Pag-ibig mo. Oh, kabutihan, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon. Hindi po kami pinagabayaan, Panginoon. May mga bagay na, may mga sitwasyon, Lord, na sinasalo mo kami, Panginoon, na hindi namin nalalaman, Panginoon. Patunay lamang, Lord, ng iyong kadakilaan, Panginoon. Patuloy kang kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, ng iyong kadakilaan, Panginoon, na
ay hindi mawawala sa amin, Lord. Kami lamang po ay magpatuloy sa iyo, Lord, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Dakila ka, Hallelujah. Para po sa ating opening prayer, si Sister dyan na lang. Yes, Lord. We honor you, Jesus. Lord, napakadakila mo Panginoon sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Unang-una, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan mo. Pagkakalisin mo, Panginoon, ang aming puso at isipan, Panginoon, upang karapat-dapat kami, Panginoon, magpuri sa iyo. Diyos ka na dakila, Panginoon. Hindi ka na nagbabago, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman. Napakadakila mo, Panginoon, sa buhay namin, O God. Ano mang sitwasyon, Panginoon, sa aming buhay ngayon, Lord. Ikaw ang aming Diyos na tapat at mananatili, Panginoon. Hindi mo kami iniwanan, O God. Nananatili kaming maglingkod sa iyo, Panginoon. Ano mang sitwasyon ng aming buhay. Hindi namin ipagpalit ang aming paglilingkod, Panginoon, anumang bagay dito sa mundo. We worship you, O God. Kayo po manguna sa aming panambahan sa umagang ito, Panginoon. Gabayan niyo po, Panginoon. Kami simula sa praise and worship, Panginoon. Ang mga instrumentalist, Panginoon, gabayan niyo po, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipagkatiwala ang aming Sunday service ngayong umagang ito, Panginoon. Amen. We glorify your name, Jesus. We honor you, Lord. Yes, Lord. We exalt your name, Jesus. Oh, we glorify your name, oh God. We exalt your name, Lord Jesus. You are the great God. You are amazing God, oh God. Patuloy po kaming magpuri sa iyo, Ama. Sa iyo po namin ipagkatiwala ang lahat na ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saging ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihin. Purihin si Yahweh ng mga nilalaki. Purihin si Yahweh. Amen. Purihin si Yahweh. Ayan. Mga kapatid, ayan. Tayo po patuloy sa pagbibigay ng papuri tawitin sa ating Diyos na buhay. Ayan. Ang ating mga alalahanin ay isatabi muna natin. Tayo mag-focus sa pagbibigay ng masayang papuri. Awitin para sa ating Panginoon sapagkat naniniwala po tayo na kasama natin siya sa mga oras na ito at nakikita niyo tayo. Ayan. Ay natin ang ating papuri sa Lord. Hallelujah.
I love one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I'll sing my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever, forever and ever, hallelujah, my praises to you. Amen. I love you. I want to taste more than this word. Jesus, I am devoted to you. In His name, I have one desire to be with you, my Lord. To be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I'll sing my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Jesus, you are and forever and ever I'll sing my praises to you. Hallelujah. And forever and ever I'll sing my praises to you. Keep on living. I know He's so. He's that power. I believe. Yes, Lord, I believe. I believe. My shame is taken away. My shame is taken away. My shame is taken away. I believe. Yes, Lord, we believe, Lord. I believe. I waste the battle. My Lord, I suffered today. My Redeemer, my Redeemer, hallelujah. My Redeemer, my Redeemer, I believe. My shame is taken away. My shame is taken away. I believe. Yes, Lord, in His name. Even if I believe. I raise the banner. My Lord has covered the grave. My Redeemer.
Purihin ka, Panginoon, sa umaga ito, sa mga oras nito, Panginoon. Itinataas namin, Lord, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Purihin ka, makailanman. Palakpakan natin si Lord. Yes, hallelujah. Talaga naman natin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating buhay, araw-araw. Hindi na tayo pinababayaan, hindi siya nagkukulang. Kaya naman tayo magpatuloy sa pagbibigay ng awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo na wala tayong ibang kailangan sa ating buhay kundi si Jesus lamang? Amen. Jesus Christ lamang sa ating buhay. Sapat na. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. All we need is you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. We need you, Lord. Panginoon. Tayo magpatuloy sa awit ng mga kapatid. Be my answer. When the world has fallen, stand beside me. Give me a song in the night. Give me a song in the night. Jesus, I need you. Jesus, I need you. Nakatulog mo, ikaw lamang, Lord. I need you. Here now, this place for us, sing now, your praise forever. Before ashes, I know it has come back. Under his burden, Jesus, I need you every moment. I need His word. Here now, His faithful, I sing now, your praise forever. Remember mercy, rise before me, rise behind me. Your loving kindness has never failed me. Rise before me, rise behind me. Jesus, I need every moment. I need
Anumang sitwasyon, Lord, Panginoon, kami nagpapatuloy sa iyo at pinigay sa iyo. Hindi kami mapapago, hindi kami magsasawa, Lord, Panginoon. May mga pagsubok sa balik-ikay namin. Tatagumpay ang Panginoon sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Alam namin kami magtatagumpay. Magpapatuloy kami, Lord, ano mga problema, pagsubok yan, Lord. Magpapatuloy kami, Panginoon. Mayroon kami nabubuhay, Lord. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Aming mga pangako, Lord, Panginoon. Huwag na huwag na kami ng kayapan ayusin niyo, Lord, Panginoon. Dahil namin sa problema, dahil namin sa pagsubok, Panginoon. Kayang-kaya namin yan sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Ikaw namin, Lord, ang aming kailangan, Panginoon. Every moment I need you. This is all I see. For the last time po, ay mabitin po natin ang As I Believe. Mga kapatid, naman po pinagdadaanan natin sa mga oras na ito, mga kapatid, piliin po natin na awit. Mga mensahe ng awiting ito ay alay natin kay Lord ng buong puso, mga kapatid, para ito yung gumaan. Maramdaman na natin ang pagyakap ng ating Panginoon sa atin sa mga oras na ito, mga kapatid. Awitin po natin. Our Father everlasting, the creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's go. Our chosen Lord, suffered and crucified. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high, seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. Yes, Lord, we believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in that. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is free.
believe in the name of Jesus. Lahat na naniniwala sa ating Panginoon, awit. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang sa aming buhay, Lord, Panginoon. Walang makakahadlang sa aming pagtitipon sa inyo, Lord, Panginoon. Sa lahat ng aming natanggap, Panginoon, ang biyaya. Sa lahat ng pagsalumo sa amin, Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon hindi namin kaya, Panginoon. Sinalo mo kami, Panginoon. Pinatunayan ang buhay ka. Pinapatunayan kung mahal mo kami, Panginoon. Sino kami, Panginoon, para lumayo sa iyo? Sino kami, Panginoon, para kumayaan ang paglilingkod namin, Panginoon? Sino kami, Panginoon, para tumalikod sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal mo na aming naranasan na patunayan sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Simula nang kami naglingkod at patuloy sa inyo, Panginoon, binago mo ang aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, at kami inyong natagpuan. Kami mga ligaw dito sa mundo, Panginoon. Walang direksyon, Panginoon. Magulo ang pamumuhay. Puro kahirapan, puro problema, Panginoon. Subalit kami inyong natagpuan, Panginoon. Pinili mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulo, sa kabila ng aming mga kasalanang nagawa, Panginoon. Hindi mo tinignan yun, Lord. Subalit pinili mo kami, Panginoon. Tinulungan mo kami, Panginoon. Baguhin ang aming buhay, ang aming mga sarili, Panginoon. Kaya ngayon, Lord, papasalamat kami. Meron ng mga problema, Panginoon. Alam namin nariyan kayo. Kami may kakampi sa aming buhay, Panginoon. Alam namin na hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Malakas ang loob namin, Lord. Dahil ano man, magsubok nga naman kabigat, Panginoon. Alam namin nariyan lang kayo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, at nakilala namin kayo. Tinanggap namin kayo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, palakpakan natin si Lord sa umaga sa gabi. Ating Panginoon, tunay na buhay sa ating puso, sa ating buhay. Patuloy siyang nariyan. Talagang nararamdaman natin si Lord. Talagang kumikilos sa ating buhay. Salamat po sa bawat isa, sa ating mga kapatid na narito ngayon. Purihin ng Diyos. Ayan po, good morning po. Yes po, we believe and we need that Jesus is our Savior. So, yes po, tinatawagan ko po si Pastor Jerry para po sa ating Sunday School. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yan. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti. Amen. Maraming pagsubok. Amen. Mga pagsubok na yan, sabi ng Bible, lalo daw yan magiging Patatag sa ating pananampalataya. magpapatatag sa ating pananampalataya. Amen. Isang palakpak naman sa Diyos sa buhay. Ito yung palakpak para sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Palakpakan naman natin yung Bonggol Family. Ang Bonggol Family, buo na ulit. Nandiyan si Apo, nandiyan si Brother John. Kanyang partner. Palakpak po para sa lahat. Thank you, Lord. Ang Nabarosa Family talagang laging nandyan. At ang lahat ng nandito, Go Tayo Family. Yan. Salamat sa lahat sa Panginoon. Ngayon ay idinako po tayo. Isang pribileyo po na binigay sa atin
ang maparangal lang siya, mapaglingkuran, masamba. Amen? Panabuti po ng Diyos natin. Handa na po ba tayo sa ating Sunday School? Amen. Let us pray first. Lahat po tayo rito tumayo. Father God in heaven, minsan padakilang Diyos, kami muli lumalapit sa harapan mo, Panginoon. Unang-una, O Diyos, linisin mo po kami sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Upang aming pagkakatipon na ito ay maging mabagong samyo sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Alam niyo po ang aming buhay, walang lingid sa iyong paningin. Kung minsan kami nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman, aming po hiningi ng kapatawaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tunay na ang banal na dugo ng Panginoong Hesus ay siyang nakahandang palagi upang maglilinis sa aming pagkakamali. Salamat po marami sa masagana mong grasya sa bangsa sa amin. Inyong pagpalain ang iyong abang lingkod. May taas ka at ang makikinig ay mapuno na yung mga salita na siyang magbibigay kalusugan sa aming pananampalataya. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Pagkapo na po tayo. Alam ko po na ang topic natin ay marami na tayong naging topic sa loob ng 4 na taon sa CCMC. Ngayon, alam ko po yung topic na ito ay hindi naman ito bago sa ating padinig. Yomi, yan si Yomi. Okay, tagal ko na din nakita si Yomi. Okay, so ang topic po natin ngayon ay ito po yung tanong. Alam ko po na lagi kayong may nakahandang sagot. What is the most important thing or things in our lives? What is the most important thing in your life? Isang bagay o pinaka-importante, mahalaga sa buhay mo. Ano po yung pinaka-mahalaga sa iyo? Serve the Lord. Pinakamahalaga yun, Brother Lando. Brother Lando ay marahil 20 o 30 years nang nagsiserve kay Lord. Salamat sa Diyos, napagpatuloy. Maraming problema, maraming pagsubok, pero nagpapatuloy. Malaking challenge kayo sa amin. Kasi kayo po yung nauna talaga. Kami ay sumunod sa mga halimbawa din ninyo na hindi kayo nag-give up. What is the most important thing in your life? Ano ba pastor bagay ba yan? Bagay? Bagay po o lahat po na bagay. Lahat in general ano po yan. Para sa Magbigay po kayo ng isa lang muna. Ang pinaka-importante sa buhay ninyo. ang pinaka-importante sa buhay ko, pastor, yung si Panginoong Hesus. Siya ang number 1 talaga. Dahil kung wala ang Panginoong Hesus, sa tindi ngayon ng pagsubok na naranasan namin, baka saan na kami napunta. Ay hindi namin mapagtagumpayan ang pagsubok na ito kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay namin. Amen. Amen. And number 1 talaga siya dahil siya ang nagpapatatag ng aming pananampalataya. Amen. Hindi namin siya pwedeng talikuran dahil kung tatalikuran namin siya, talaga wala kami magagawa sa sarili. Amen. Praise the Lord. Hindi po, sino pa po? Pinaka-importanting bagay sa inyong buhay. Peace of Sister mind. ni Peace of mind. peace of mind, isa po yan importante sa inyo, Sister Lisa. Sister Nene. Akin po is yung pinaka, po sa akin talaga, pinaka-importante, pananampalataya ko kay Lord na hindi mawala. Amen. Amen. Palakpak sa Panginoon. Sino pa po? Ano yung pinaka-importanting bagay sa buhay ng bawat isa o sa inyo? Si Brother Rudy, ayan, Brother Rudy, minsan lang pumigo yan eh. Brother Rudy, giving and sharing. Okay, salamat po. Palakpakan natin ng Panginoon. Buhay ni Brother Rudy. Sister Apple, ano yung pinakamahalaga sa iyo? Ano po, para po sa akin yung relasyon ko po kay Lord. Kasi kahit saan po umapunta, parang hinahanap-hanap yung mga sila. Praise the Lord. Amen. Yung relasyon sa Panginoon Jesus. Palakpak po sa Panginoon. Sino pa po? Pinakamahalagang bagay o pinaka-importante sa iyo? Brother John? Anong pinaka-importante sa iyo, Brother John? Para po sa akin, sa ngayon po, yung bumalik kay Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan naman si Lord.
Sister Erica. Iniisip ko yung pangalan ni ano, iniisip ko yung electric fan. Iniisip ko, may kapangalan siya eh. Eureka naman yan. Ay, Erica yun, no? Erica, oh, magkapareho kasi, Sister Nakatunog. Erica. Ano yung mahalaga sa'yo sa buhay mo? Pinaka. Amen. Amen. Palakpak po sa Lord. Si Sister Janie. Janie ba o Gina Lynn? Sister Gina Lynn, bakit? Ano ba yung pinakamahalaga sa buhay mo? Wow, praise the Lord. Amen. Palakpak naman sa Panginoon. Brother Jobert. Pinakamahalaga sa'yo, Brother Jobert. Ang pinakamalaga sa akin po yung paglilingkod, yung pagpatuloy na paglilingkod sa Panginoon at mas lalo niya pa sana ako malawakin sa pagkakasal. Sundin lahat ng utos, sundin lahat ng mga gusto niya. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Kaya kamukha mo na si Pupoy. Kamukha na si Pupoy, lumalapit na sa akin. Si Brother Arnett, salamat sa Diyos sa kasama ka namin ngayon. Brother Arnett, ano pinakamahalaga sa iyo sa buhay mo? Amen. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Si Brother Renred, bihira din tumipo yan, itahimik na tao yan. Ano? Love. Opo. Lahat po yan, importante, mahalaga. Lord. Alam niyo po, kapag ang mundo ay tinanong mo kung ano ang kanila pong mahalaga sa kanila, una, pamilya, di ba? Mahalaga po yan. Trabaho, ari-arian, mahalaga po yun. Pero yung lahat ng bagay, nasasabi na nila ng mga importante, pero hindi nila na banggit na yung kanilang pananampalataya. Amen? Minsan ganun yung tao, nakapokus sa material. Ito ang pinaka-importante sa akin, Pastor, yung pamilya ko. Kaya tama naman yun eh. Pero yung yung pinaka, ano ba yung pinaka? Kasi without Jesus Christ, without faith in your family, useless. Amen. Tama? Kahit mahalaga sa iyong pamilya mo kung si Jesus o ang pananampalataya mo ay wala sa Diyos, useless po ang buhay. Amen. Tama ba? Mahalaga po ang pamilya, of course. Pangalawa lang po yan o pangatlo. Number 1 talaga yung ating Panginoong Hesus. pananampalataya sa Panginoong Jesus. Meron po sinabi ng isa pong mga aral, si Rick Warren said, one of the greatest tragedies a person can experience is to lose his faith. Hindi daw pinakamalaking trahedya na maaaring maranasan ng isang tao ay yung mawala yung kanyang pananampalataya. Alam niyo po yan na namatayan tayo, di ba trahedya yan sa buhay natin? Malaki yun. Para sa atin, napakalaking trahedya. Pag may nabawas na namatay na mahal natin sa buhay, malaking trahedya po yun kung tutubusin. Pero sabi ng isang mga ngaral, ang isang malaking trahedya na hindi po pansin ng iba at hindi pinahalagahan ay yung mawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi tanging ang faith lang, tanging ang pananampalataya lang sa Diyos, ang access para sa mga biyaya ng Diyos. Sabi ng Hebrew 11:6, without faith, sabi doon, it is impossible to please God. Amen. Hindi rin kalugod-lugod sa Diyos kung ang isang tao walang pananampalataya. Naniwala po ba kayo na ang pananampalataya ay maaaring mawala sa isang tao? Amen. Maraming talata sa Bible nagsasabi na ingatan yung pananampalataya baka mawala. Nasa Hebrew chapter 3 verse 12 po yan hanggang 14. Ingatan yung pananampalataya na mawala. Once ang pananampalataya mo ay naputol, nawala yan, at ikaw namatay, nagilid po yung tinatawag nating salvation. Tayo po ay mapupunta ng impyerno. Mag-enjoy ka man sa mundo, after that, impyerno punta mo.
Kasi putol na yung pananampalataya mo sa Diyos eh. Kaya tama po yung inyong sagot ngayon, lahat tama po. Mahal ang pamilya, mahalaga yan, mahalaga ang bahay, mahalaga ang trabaho, mahalaga lahat. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung pananampalataya. Na hindi mo dapat hayaang mawala. Amen? Kasi maaari po yung mawala. Kaya ito ang tanong. Ano po yung bagay na maaari mong tumibag sa pananampalataya mo o maaaring maging dahilan para mawala yung pananampalataya mo? Mga pagsubok, possible, no? Basta matindi ng pagsubok. Pag hindi nakayanan, O, kung hindi pa ang Diyos ang number one sa buhay mo, maaaring mawala ang pananampalataya mo oo, talaga. totoo. Pwede yung pagsubok pag di mo nakayanan. Pag matindi na. Sino pa po, magbigay pa po ng dahilan para tibagin yung pananampalataya mo? Blessing po. Number one po yan. Maganda yung binanggit ni brother, mamaya matalakay natin. Isa po yan sa pinaka nakala natin, yung blessing o pagpapala sa buhay natin, kampante na tayo. Minsan po isubok ng Diyos yan para tingnan kung gaano pa pa rin kainit sa Kanya. Kasi po marami pag mapira, wala na. Hindi na kailangan ng Diyos. Malaya na sa Kampante na sa buhay. Akala nila sa pamagitan ng salapi, safe na sila. Amen? Kaya po ang kasaganaan ng buhay, i-handle mo yan ng mabuti. Huwag yung mag-handle sa iyo, yung kasaganaan na yan. Pwede po yung maglalayo sa iyo sa Diyos. Sasambahin mo na yung salapi. Diba Sister M? Kala mo wala Sister M. Okay, so sabi nga po, ano po yung sa tingin niyo possible na pwedeng tumibag sa faith mo? Brother Lando Junior. Dito Brother Lando. mabisi sa trabaho. Wala na. Sa Bible din yun. Wala na pa na kay Lord. Nasabi naman pastor. Pero sa akin, yung minsan sa trabaho, isa po yan. Mabisi wala. Palahan sa mga bagay na nasa sanlibutan. Sa po yan. Sa maaaring maging dahilan para matibag o mawala ang pananampalataya mo. Magbigay po tayo ng isa pa. Meron po akong inihanda dito na talagang very powerful na pwedeng tumibag sa faith ng isang tao. Gusto ko pong maninig ito sa inyo. Magbigay nga po kayo. Yung ano pastor, yung makalaman. Number one din yan. Thank you. Meron akong gustong marinig. Isa pa, bukod doon sinabi sa Marilo. Relasyon sa kapwa. Tama yung ano yung sis? Oo, nakadepende sa sarili na lang. Self-righteousness. O defense. Yung tama yung sabi ni Brother Jobert. Ano nga yung Brother Jobert? Relasyon sa kapwa. Relasyon. Bakit? Bakit? Ibig sabihin, wrong relationship. Isa po yung titibak sa faith mo. Pag meron kang wrong relationship, tatalakayin natin mamaya. Makalaman yan. Pastor. Dalawa lang po yung inihanda ko na isa pong bagay na pwede po, love of money. Number one po yun. Love of money o sa panahon na ikaw sa Ghana na, sagot ni Brother John yun, yung blessing na yan. Minsan, pag na-focus ka na sa biyaya ng Diyos, nalilimutan mo na yung faith mo kasi na-enjoy mo na eh. Alam niyo, may mga tao, karamihan lumalapit sa Diyos. Sila yung mga tao na talagang nangailangan ng Diyos. Karamihan po yun. Amen? Karamihan walang-wala at saka makaalala ng Diyos. Kailangan ko si Lord dahil talagang wala na ako. Efek sa Ghana na, ayun kuya-kuya na. Yun, tsaka na lang kami pupunta, tsaka na lang kami dadalo, mamamasyal pa kami. Ay kami magbi-beach. Magbi-beach kami mamayang gabi, kaya ngayon, busy po kami. Kasi maraming pera eh. Minsan pag maraming kang pera, alam niyo po maraming tao ngayon, maraming pera, wala man sa church eh. Nasa mall, nasa beach, nasa ibang bansa, bakasyon. Kasi, hindi buhay nila. Hindi nila alam, sila po yung malayo na sa Diyos. Amen?
Maganda po yun, yung sinabi ni Brother John. Maingat tayo na hindi kung marami ng pera, akala mo, matibay na yung faith mo, dahil marami ka ng pera. Pag hindi ka magpapantay, unti-unting aagawin ang atensyon mo sa salapi, sa Diyos. Amen? Akala natin kung safety na pag maraming pera. Hindi po. Ang safety po nasa Panginoon. Amen. Ang pera po, madali lang mawala. Sabi nga parang daw itong agila na lumilipad sa kalawakan madaling mawala. Pangalawa, itong relationship. Ang wrong. Sabi ng Bible, huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Ito pakinggan niyo po. Marami pong babae at maraming kaya lalaki ang tumalikod sa pananampalataya nila dahil sa partner nila. Tama? Kasi si babae, limbawa, si babae hindi mananampalataya. Si lalaki ay Kristiyano. Sabi ng babae, sabi ng lalaki, mag-church tayo, Han. Sabi ng babae, mamasyal tayo. Pag-aagawan yan ng gusto. Pag-aagawan yan. Eh kung lalaki, ganun din. Pag ang babae mananampalataya, isang Kristiyano, sasabihin ng lalaki, Han, huwag ka mo lang magsimba. Mamasyal tayo. Ay, minsan lang ako dito, huwag ka mo umalis sa bahay. Eh, minsan ka ako na dito sa bahay, huwag ka mo na magsimba, tsaka na lang. Maraming nangyari yan, hindi sila nagsimba dahil sa kanilang partner sa buhay. Kasi yung mga partner nila sa buhay hindi mananampalataya. Inaawat sila ng inaawat na maglingkod sa Diyos. Kaya mapalad kayo mga kapatid, mga partner ninyo ay mananampalataya. Palakpak po sa Panginoon. Brother Jobet at Sister Nini. Ayan. Brother Arnel, Sister Ed, hindi sila nagkukontrahan. Brother Rudy, Sister Lisa, si Sir Marilo, diba? Saka si Brother Lando. Pag meron hong partner o naging kontra sa pananampalataya mo, huwag mong sabihin lalago ka kung mahina ka, pwede kang madala niya. Pwede kang mahilan niya. Malaki pong faktor yan ang gawa ng kaaway sa mga hindi mananampalataya. Kasi sinasabi ng Bible, 2 Corinthians, may bataan ba tayo? Meron. 2 Corinthians, tang natin. Sa 2 Corinthians chapter po yan eh. Kaya alam niyo po ba kung bakit si Solomon ay napahamak ang kanyang kaluluwa? Dahil sa mga maling relasyon. Nang babae siya na pinagbabawal ng Diyos sa kanya. Nakipag-relasyon siya sa mga hintil. Sinabihan niya ang mga Hudyo, sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong mag-asawa ng mga hindi mananampalataya, sabi ng Diyos. Bakit? Hihikayatin nila kayong sumamba sa ibang Diyos. Itong si Solomon sumuway. Kasawa, daming nasawa niya, 1,000. Itong buhay na yun. At yung iba doon karamihan ay mga hintil, hindi mananampalataya. Yun ang nagligaw sa kanya. At kinonsinti niya pa, siya pa yung bumili ng mga lupain at pinatayuan ng mga simbahan ng mga pagano. Nagalit ang Diyos kay Solomon. Hanggang ngayon po yan, utos po yan, pag-ordo nyo, huwag kang makipag-relasyon sa hindi mananampalataya. Bakit? Pag-aaway kayo lagi niya. Gusto mong magsimba, gusto mong mag-serve sa Lord, lagi umaawat sa iyo yan. Lagi ginaaway. Ano ka pa naman, may panahon ka ba sa akin? Puro ka na lang simba, puro ka mag-lead. Imbes, sige ha, punta tayo. Serve tayo. Alam mo, natutuwa ako talaga sa mga partner na nagsiserve. Halihan niya, mga aral tayo, dalawa tayo. Alam niyo po, yung si Pastor Bambit at si Pastor Pedro, natutuwa ako sa partner nilang dalawa. Sila talagang tuwang sila sa ministry. Pag sinabi ng babae, punta tayo, mga aral tayo. Sabi na, sige, sama ko. Partner lagi sila. Dapat ganun po yung mga relasyon natin. Partner kayo lagi sa paglilingkod sa Diyos.
Huwag yung isa ho ay ayaw sumama. Abay nakahiga lang sa bahay ay sumama. Magsimba ayaw. Aawatin pa yung gusto magsimba. Pambihira. Hanggang nang lamig na yung isa at sabihin, ayaw ko na nga, kung ganyan, iwag na. Pareho na silang hindi nag-church. Yung iba ho, pinagpapalit nila yung kanilang kaluluwa sa kanilang asawa. Mapanganib po yan. Amen? Kahit ako nagkamali siguro ko ng salita eh. Ewan ko na kung mali. Sabi ko nung una kong partner, sabi ko, kung ikaw lang sisira sa pananampalataya ko, wag na lang. Ginanon ko eh. Pero hindi pwede mong sirain ang pananampalataya ko. Kung papiliin mo ako, ikaw at ang Diyos ang pipiliin ko. Bakit? Kasi naman lumagya sa akin eh. Eh kung wala naman ang Diyos, wala ako ngayon. Siyempre piliin ko si Lord. Eh lahat ba ganon? Hindi naman lahat ganyan eh. Eh kapag partner mo magsabi na, huwag ka na mag-church, huwag ka na maglingkod, eh dadala yung iba eh. Sige na nga. Mamasyal na lang tayo. Mahal naman kasi kita eh. Baka hiwalayan mo ako. Natatakot sa partner. Alam niyo po, wala naman dito. Alam niyo po, marami po kung alam na ganyan, nadala sa partner nila, hindi na nag-church. Kasi dahil sa partner nila, dinidiktahan na kanilang partner sa buhay. Minsan lang ako sa bahay, wala ka pa. Nasa simbahan ka. See? Gusto mong maglingkod sa Diyos, aawatin? Anong klaseng kaisipan yung? Kasi unbeliever. Kasi walang alam tungkol sa Diyos. Kasi hindi mahal niya ang Diyos. Kaya po, pahalagahan natin higit sa lahat, yung pong ating pananampalataya. Amen. Dapat po, Ang pananampalataya po, maging buhay mo ang kapalit. Tuloy ka. Amen? Hindi po yung pagdating ng sitwasyon, ayaw mo na. Kahit nagkasala ka po, magpatuloy ka. Amen? Wala namang perfectong tao eh. Amen ba? Sino perfect dito? Taas kamay. Putulin yung paa. Wala pong perfect na tao. Lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Amen. Perfecto, may pangalan. Pero walang perfectong tao. Kaya nga si Lord bumaba sa lupa eh. Dahil walang perfect para ang tao ay kanyang lilinisin. Wala pong perfect kahit isa sa atin. Ngayon kung magkasala ka, hindi dapat dahilan yan para hindi ka magpatuloy. Dapat lalo kang magpatuloy. Sabi nga ng Bible, hindi ko naman kailangan yung hindi makasalanan. Yung makasalanan, kailangan ng Diyos. Eh yung mga yan, mga banal, akin na yan eh. Pero yung pong makasalanan, magpatuloy, lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Amen ba? Hindi ko mo nagkamali tayo, tayo ng hukom o hatol sa sarili natin. Mali po yun. Magpatuloy ka, anumang sitwasyon mo sa buhay, bahala na si Lord sa iyo. Alam niyo po, ang isang pong taong kinalulugdan ng Diyos, yung taong marunong magpakumbaba. Marunong magsabi, Lord, kahit ako nagkasala, magpapatuloy ako sa iyo. Kaysa doon sa mga taong perfect pero hindi nagpapatuloy. May mga taong tila perfect na pero hindi nagpapatuloy. Tumigil sa kalagitnaan ng buhay, then napahamak ang kaluluwa. Bakit? Perfect na sila eh. Pakiramdam sa sarili, perfect na eh. Ayaw na magtuloy. Ayaw hindi perfect. Nagkasala, nagpatuloy. Sino ligtas? Yun ang patuloy. Sabi ng Bible, yung ililigtas ng Diyos, yung nagpapatuloy. Hindi niya naman sinasabi ang nagpapatuloy hanggang wakas na perfect ay siyang maliligtas. Amen? Hindi ko naman sinasabi na itolerate natin yung mali at kasalanan. Pero ibig ko lang sabihin, kung minsan nagkamali tayo, kung minsan nadapa tayo, bangon tayo. Huwag na tayo maglumblom sa kasalanan, patuloy sa Panginoon. Hindi pa tapos ang buhay. Amen ba? Sa pumalakpak sa Panginoon. Ano po ka magtanong? Sabi doon sa Mateo kanina, 13:22, isa ho sa nakasira ho
sabi ng kapatid natin kanina, yung kaabalahan natin sa mga bagay sa mundo. Isa din po yan maging aware tayo, sobrang natin yung abala at wala ng panahon sa Panginoon. Amen? Hindi mo masama maging masipag. Pero kung wala ka ng time kay Lord, mahirap na rin yun. Amen ba? Huwag natin hayaan na mawala ang faith natin. Yan ang pinaka-importante sa buhay natin. Higit sa lahat, ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, yan ang paraan para tayo malayang makalapit sa Diyos at ang kanyang biyaya dumating sa atin. Without faith, sabi niya, without faith, walang grasya. Walang salvation without faith. Amen po ba? Malinaw po ba? Mula ngayon mga kapatid, huwag niyong alisin sa isipan niyo at puso ang pinakamahalagang bagay. Huwag niyong hayaang mawala. Meron po makita ng kadagdag. Let us pray. Tayo po ay tumayo. Dakila namin Diyos. Marami, Father God. Sa naiksip namin pag-aaral. Kung aming pong pananampalataya ay higit sa lahat. Aming aalagaan, aming palusugin. Sa pamagitan ng papapatuloy namin sa pagbabasa, pakikinig, pagdalo sa gawain upang ang aming pananampalataya huwag manghina. Lalong-lalo na sa mga pagsubok na aming naranasan, inyo kaming lalong patibayin, Panginoon. Salamat po na yung grasya, Panginoon, hindi nauubos. Sabi mo sa iyong banal na kasulatan, gano'ng makalaki aming kasalanan at gano'ng karumi, handang-handa niyo po kaming linisin. Kung marunong kaming magpakumbaba sa iyong harapan. Kaya salamat po na wala pong kasalanan, Panginoon, na hindi mo napapatawad sa mga taong nagpapatuloy at nagpapakumbaba. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tapos, nakakapagod. Ayan. Maraming salamat po muli sa buhay ni Pastor sa pagpapaalala po sa atin na ang pananampalataya po ang siya pong magpapaalala sa atin upang magpatuloy sa kahit anong hamon. Ngayon po, dumako po tayo sa ating pong testimony and thanksgiving po. Sino po yung gusto pong magpasalamat sa ating Panginoon? Si Sister Marilu. Praise God, hallelujah. Kahit sa tindi ng pagsubok na aming nararanasan, ngunit marami pa rin kami dapat ipagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen? Dahil kung wala siya sa buhay namin, kung hindi siya ang number one sa buhay namin, baka mawala na yung pananampalataya namin. Amen? Dahil sa pagsubok namin ngayon, parang damay ang buo namin pamilya. Amen. Lalo pa sa anak ko, dahil parang pakiramdam ko parang kahit siya ay matindi yung pananampalataya niya, apektado din talaga siya. Lahat kami. Kaya ako bilang nanay, ako ang matindi nakakaramdam ng sakit na nararamdaman ng anak. Iba yung nanay kasi nararamdaman ng anak talagang ramdam ng nanay. Hindi ko lang sinasabi pero hindi ako makatulong sa gabi ang ginagawa ko. Nagpipray lang ako. Hello. Ilang oras lang yung tulog ko. Hiniling ko kay Lord na sana matapos niyo yung pagsubok namin at hawakan niya yung pananampalataya namin dahil wala kami magagawa kung wala si Lord sa buhay namin. At nagpapasalamat na rin ako sa Panginoon dahil yung isa kong anak sa ibang bansa, living place, nandoon na rin yung asawa niya na nakarating na kahapon. Kaya salamat sa maayos na pagpunta niya doon. At siya rin kaya siguro kaloob ng Lord na makapunta sa doon kahit siya ang makakatulong ng malaki doon sa kapatid niya ang may problema. Kaya napakabuti talaga ni Lord. Amen. Hindi lahat na pagsubok sa buhay natin hindi natin malalagpasan. Basta manatili lang tayo na tapat kay Panginoon Hesus at yung pananampalataya natin. Kaya yun lang laging hinihiling ko kay Lord, hawakan mo Lord ang pananampalataya namin. Ayaw ko Lord na mawala kami sa iyo dahil kung titignan yung buhay namin ay malapit kami sa finishing line. Kaya yun lang hinihiling ko kay Lord na talagang
buhay kami. Patuloy namin pupurihin si Lord at hawakan ang pananampalataya namin ng Panginoon Jesus na mapatuloy kami hanggang wakas na may buhay kami. Kaya dapat sana ganun. Kahit anong tindi ng pagsubok na ating mararanasan, huwag tayong tumalikod sa Panginoon. Patuloy tayo dahil walang makakatulong iba sa atin ang Panginoon Jesus lang. Amen. Amen. Kaya sa Diyos ang papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Papasalamat po ako kay Lord. Kasi po, ingatan niya din po kami sa bawat pag-school namin. Tinutulungan niya din si Mama. Si Papa pag trabaho sa pagsahod niya, sa susunod. Salamat po sa buhay ng Sister Marilu tsaka Brother Dimi Bird. Sino pa po yung gusto pong magpasalamat? Sister Lucen. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating mga. Ako'y lubos na magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Napakabuti niya sa amin. Amen. Kung ano yung naramdaman ni Mama, ganun din naramdaman ko. Kasi una-una po is yung asawa ko, kasi yung asawa ko doon kay Kuya Jace na nagtrabaho. So, abiktado din yung asawa ko sa financial namin. Pero, God will provide po talaga ang lahat. Yung mararamdaman ko minsan na matatanong ko sarili ko, Lord, mahal mo ba ako? Kasi sabi ko parang hindi ko alam. Kasi po yung nangyari po sa na-disgrasya po yun. Siguro hindi talaga i-allow ni Lord na yung asawa ko yung huling naghahawak doon sa scaffolding po. Kasi po kung siya po yung huli pong naghahawak doon, sigurado po siya siguro po yung makukulong. Pero may nag-udyok daw yun sa isipan niya na umalis siya doon. Nung umalis siya doon sa kabilang side, mga ilang minutes lang po, yun po natumba. Tapos sabi ko, napakabuti pa rin ni Lord sa buhay sa amin, sa asawa ko. Kasi hindi po niya hinayaan makadisgrasya po yung asawa ko. Masarap po talaga maglingkod tayo kay Lord. Kasi may mga bagay po talaga na hindi niya i-allow para mapahamak. So, kahit man po is wala po talaga kami stable, yung asawa ko walang stable na trabaho, walang kami sa financial, pero ang dami pong mga taong tumulong sa amin. Di kami pinabayaan ni Lord. Sa side ko, sa side ng mga barosa, may mga kapatid ng asawa mong tumulong. Pinrovide yung pangailangan namin, ginamit sila ni Lord. Kaya napakabuti ni Lord sa buhay namin. At ngayon po ay nag-apply na po yung trabaho ng asawa sa call center. To God be the glory po. Isang apply lang po siya, kinancel po sana niya yung application niya, pero kinabukasan tumawag kasi po nag-inayan din po pala po sa yung sa ano po niya sa mga kasi po college graduate po siya. Ayun po, tinawagan siya. Wala na po, hindi na po siya pinapunta doon. Diretso na po siya sa December 13 mag-start. Pinasa na lang po yung mga requirements niya sa online. So napakabuti talaga ni Lord. Hindi talaga niya hayaang malugpok kami sa problema at pagsubok. Talagang inano niya kami. Pinas niya kami. At dyan siya talaga. To God be all glory, honor, and praises, Panginoon, na bakabuti mo sa bawat isa sa amin. Unang mag-thank you kay Pastor Ray. Si Iber din may nalang namin sa mag-appropriate ng yung web. Alala ko pa na yun. Ano yung BP ko? Naalala ko yung mga words na ibigay mo na
na lang lahat sa Panginoon na pag-aalala tayo. Mas mahal ng Diyos ang anak kaysa sa akin. Kaya, yun, mabuti nga kayo simple lang. Simple lang yung problema nyo. Pagka may pera kayo, tapos na yung problema. Pero sa anak ko, ay kung may 1,000 ako, bakit may ibalik agad ang nag-iisip ng anak ko. Tapos sabi ko, lahat pinabaya ko na sa Panginoon. Sabi ko nga sana ibang sakit na lang ang dumapos sa anak ko. Sana gano'n na pag marami kang pera, pwede mo may pag-amo sa mga gano'n na doktor Tyson. Pero pag ganito pala yung karamdaman ng kasama ko, naiisip ko siguro, kahit may 1,000,000 ako, hindi pwedeng maibalik agad yung tamang pag-iisip ko. Kaya, yun lang. Sabi ko nga, siguro pinagpapahinga ng Lord ng isip ng anak ko. Sa akin, sabi ko nga, naglilingkod. Minsan nagtatanong din ako, bakit gano'n naglilingkod ng mga anak ko. Bali kasi second time na nung anniversary na aksidente siya. Yung sabi ko, lilingkod. Pero hindi ko pa rin naalis na. Alam ko, ito ng Panginoon. Para sa anak ko. At alam ko, pagagalingin niya ito ng panahon lang. Ibigyan pa rin ng Diyos na mas madali ng pag-iisip ng anak ko. Kaya maraming salamat kay Jesus Christ na ating Panginoon. Ano po yung gusto mong pasalamat? Si Brad. Good morning. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung nakaraan linggo, hindi ako nakadalo. Parang bigat ng pakiramdam. Kaya ngayon, andito ako kasi kulang yung mga araw ko na hindi ako nakapagsimba sa Panginoon dito sa ating simbahan para sa kanya. Galing po ako ng ginawanan kagabi, nakauwi ako sa bahay, nasa patro na, tapos walang tulog. Kasi kung hayaan pa naman yung puyat ko, alam mo yun, may miss ko naman yung araw ng simba sa Panginoon. Parang kulang yung araw natin na hindi natin wala tayong communication sa Panginoon. Kaya kahit medyo kulang-kulang yung mata ko, okay lang, basta sa Panginoon, hindi ako pasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagpunta namin dito, ginabayan kaming magkakapatid. Okay na. Wala na po bang magpapasalamat? Ayun po, purihin po natin si Lord dahil napakabuti niya po sa buhay ng bawat isa. Na sa kapila po ng mga pagsubok at pinagdadaanan sa buhay, nagpapatuloy po tayo. Kaya po yung pananampalataya po natin, patuloy po natin palakasin. Yun na po yung kailangan natin. Tama po si Pastor. Pinaka-importante po bagay sa buhay natin ang pananampalataya. Dahil kahit sinusubok po tayo, andito pa rin po tayo nagpapatuloy po para maglingkod sa Kanya. Ngayon po, tinatawagan ko po yung mga gusto po mag-special number po. Meron po bang mag-special number? Wala po nakapaganda. Sige po, dumako na po tayo ngayon sa mensahe po. Sa araw na ito, tinatawagan ko po si Pastor Edward para po sa ating mensahe. Magandang umaga po sa ating lahat. Talaga pong napakabigat ng impact pagka sinusubok tayo ng Panginoon o sinusubok tayo ng panahon. Hindi po ang Panginoon na nagsusubok sa atin. Hindi ang panahon. Inaalaw ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Bakit kaya? Bago tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat sa iyo. Pinararanas mo sa amin, Panginoon, kung gaano kami magiging matatag sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyo. Amang Diyos, kung wala ka sa aming buhay, kung wala ang presensya mo sa aming buhay, hindi namin makakayanan ang lahat na ito. Panginoon,
Ayaw man namin questionin, Panginoon, ang lahat ng sitwasyon namin. Ngunit alam namin, Panginoon, hindi mo kami pinapabayaan. Hindi mo kami iniiwanan. At lahat ng bagay may kaparaanan. Ibinigay mo, Panginoon, kung paano kami lalabas, Panginoon, sa mga sitwasyon namin. Mga Diyos, kung mayroon man, Panginoon, na nais kang ituro sa amin, salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, mga bagay na yan ay ang aming matutunan, Panginoon, at maging matatag kami, Panginoon, sa aming buhay. Sa aming langbayin, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon Diyos, salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagpapagaling sa aming mga emosyon, sa aming mga karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang aming great physician. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin. You're Jehovah Rapha, our healer. Our Jehovah, Jireh, our provider. Lord, kung nasa amin ka, kompleto ka. Walang kulang, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito. Tago mo yung lingkod sa inyong Quran at ikaw may taas, ikaw mapurihan. At ayan mo, Panginoon, na banal na Espiritu Santo, Panginoon, ikumilo sa aming kalagitnaan upang maunawaan at may lagay sa aming puso ang mensahe na nais mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagpapabago ng lahat ng mga sitwasyon namin, Panginoon. Ang banal na Espiritu Santo na siyang ibinigay mo sa amin, na siyang kasama namin sa lahat ng oras, na tumutulong sa amin upang kami maging matagumpay sa aming buhay. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na amin at pumalakpak. Amen. Glory to God. Excuse me. Ngayon po ay very related po. Napakaganda po yung message ni Pastor Jerry sa Sunday School. At the same time, sa lahat po ng sitwasyon, bawat isa sa atin. Ang message na po na ito, the Holy Spirit and the Christian life. Minsan, hindi po natin napapansin o di natin alam. Ano ba yung papel ng banal na Espiritu Santo sa ating pagka-Christian? Basahin po natin sa Galatia chapter 3, 1-6. Ito nga po nandito po pagkudyok o parang pagsisi. Sabi niya sa chapter 3 verse 1-6. Ano ba naman kayo mga taga-Galatia? Hindi ba kayo nakaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto ko itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyo magpakabanal sa pamagitan ng sarili niyong pagsisikap? Wala na bang halaga sa inyo ang naranasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Di ba ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang Espiritu? At sa pamagitan niya ay gumagawa kayo ng mga himala? Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na pakinggan ninyo? Tingnan niyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos. Kaya tinuring siya ng matuwid. Sa 5:17. To 23.
Sabi po dito, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. Ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalasuan, kahalayan, pagsaba sa mga Diyos-Diyosan, panggugulang, pagkapuot, pagkaaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Doon sa una at sa pangalawa nating binasa ay medyo mabigat po itong pangalawa. Ito po yung kontra sa banal na Espiritu. Some things we have to learn about the Holy Spirit. Mayroon na tayong mga natutunan about Holy Spirit. Marami na kayong alam since you are Christians. Alam niyo ba ang Holy Spirit ay may emosyon? Marunong masaktan. May talino rin po siya. Matalino po ang Holy Spirit. At meron din po siyang will. Meron siyang layang gawin para sa atin. Ang Holy Spirit po is a third person of the Holy Trinity. Kailangan po malaman nyo lahat po yan. Kung sa ganon, hindi po tayo naliligaw ng ating pananampalataya. Ano ba ang papel ng Holy Spirit sa ating pagkabagong buhay? The Holy Spirit in our conversion, una po, regenerates the believer, brings new life. Titus 3:5. Lagi po niya tayong binabago. Di po siya nagsasawa. At nagbigay siya ng buhay. Sabi po sa Titus 3:5, basahin po natin para mas malinaw. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. He gave us new life. Bago na ba buhay mo? Amen. Maalala mo yung mga nakaraan mo. Siyempre, iba na yung nakaraan mo. Iba ka na ngayon. Alam niyo po, tumutugon ang Diyos. Pag ikaw nanalangin, ito gusto ko lang pong bigay ng emphasis. Nung ako po ay nananalangin, dahil sa probinsya po namin ay mga talagang strongholds po. Dahil ang religion po ay talagang mabigat na Katoliko at iba pa. Pag ako po ay nanalangin, ganito po ako nanalangin. Let your Holy Spirit flow to all my family. The Holy Spirit will flow. Pumaroon ka.
Holy Spirit sa pamilya ko. At nais ko mabago sila. Alam mo, hindi mo kaya kung ikaw lang. Ang Diyos may kaparaan. Pinadala yung mga pamangkin ko dito sa Maynila. At nadadala ko sila sa church. Pag uwi nila, sila na yung nagdala sa pamilya. So, ang banal na Espiritu ay laging tumutulong sa atin kung mabigyan tayo ng buhay. Pangalawa po, take up His residence in the believer. Siya po ay nananahan sa inyo. Your body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Ang inyo pong katawan ay templo ng Diyos. Pag ang iyong katawan ay templo ng Diyos, pwede kang magkasala sa sarili mong katawan. Amen? Pag ina-abuse mo. Kaya minsan pag kayong supra ka ng pagka-trabaho, puro trabaho, eh, masama na rin po yun. Sabi ng Panginoon, ingatan mo sarili mo dapat sapagkat yan ay templo ng Diyos. Templo ng Banal na Espiritu Santo. Tapos aabusuhin mo. Tapos ginagawa mo ng bagay na masama. Tapos ginagamit mo ang katawan mo saan? At ang katawan po natin ay maraming parts. Iba-ibang parts. Kapag yan ang ginagamit mo sa ibang bagay, nagkakasala ka po sa iyong sarili. Pangatlo po dito sa una po, seal the believer, Ephesians chapter 4, verse 30. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, ang pananampalataya mo ay sinisiliwan ng Banal na Espiritu Santo. Seal your faith. Kaya wag po nyo hayaan na mawala po ang yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos upang hindi ka maging sabog sa pananampalataya mo. Bakit po? Pag mga iba-iba'y naririnig mo eh. Paano ka masilyuhan ng Banal na Espiritu Santo kung ikaw mismo ka stray away from your faith? The real faith. Pangapat po, 2 Corinthians chapter 12:13. Baptizes the believer into the body of Christ. Binabaptize niyo po ang mananampalataya sa kabuuan sa mga nananampalataya sa church. He is baptizing us. Tayo po ay kanyang binabautismuhan in the body of Christ. Alam niyo ba na sa panahon ngayon, sabi nga ni Pastor Robert, sa panahon natin ngayon, at talaga ang kumikilos po ay Holy Spirit. Alam niyo ba yun? Ang Panginoon sa Kristo, na sinabi niya, kapag ganito kayo manalangin sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus. Nanalangin kasama. Then, bago siya umakyat sa langit, papadala niya ang Banal na Espiritu Santo na siya na yung kasama mo. Kasi pagka siya'y wala na, aakyat na siya sa langit. But still, parang nandito siya kasi yun na yung kahalili niya. Hindi mo nakikita sapagkat nasa iyo. Now, how can I know whether or not the Holy Spirit is in within me? Paano mo daw malalaman kung ang Banal na Espiritu is nasa iyo, sumasa iyo? A. The presence of the Holy Spirit produces faith. Matatagpuan natin sa chapter 3, verse 1 to 9. Kaya nga po kanina, napaka-importante, napaka-halaga sa inyo, ipananampalataya. Yes, alagaan niyo po yung pananampalataya. Tinutulungan niyo po ang Banal na Espiritu Santo na siya ang nag-maintain ng pananampalataya.
hindi mo siya tinatalikuran. Tapos minsan, pagpapalit po natin siya sa mga material na bagay. Kapag naipagpapalit natin ang mga material na bagay, minsan dumarating yung mga consequences. Ito po yun. Kaya nung naramdaman po yun sa buhay ko, dumarating mga consequences, sabi ko, Lord, take off everything in mind. Yung nasa akin, kukunin mo na lahat sa akin. Kinuha nga lahat. So, the Christian life begins with faith. Ang pananampalataya ng Kristiyano, nag-upisa sa pananampalataya, Christian life, sa pananampalataya. Your relationship with Jesus Christ. Kailangan daw po mayroon din pong ebidensya na ikaw ay nagbagong buhay. Nakikita ba ebidensya sa bagong buhay mo? Ako po nun, tinitingnan ko yung ebidensya. Ako po nun kasi medyo may pagka-hardcore. Matambay pa ako sa Luneta, yung stuntman po ako. Pero po dito, the Holy Spirit comes in response to faith. And He matures our faith. Siya po ang nagpapalago sa inyong pananampalataya. Kasi nasa inyo. Partner kayo. You are partnering with the Holy Spirit. Ini-increase din po niya. He increases our faith through the written word. Sino dito magkakaroon ng pananampalataya na hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Sino dito lumalago sa pananampalataya na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Diba? Pag nag-aaral ka, natututo ka dahil nagbabasa ka. Nagiging genius ka o nagiging matalino ka, cum laude ka dahil nagbabasa ka. Nag-aaral ka ng mabuti. It increases your faith through reading and hearing the Word of God. Yan po, ang katuwang, pag ginagawa niyo po yun, ang Holy Spirit ay siyang nagtuturo sa iyo. Sa lahat ng binabasa mo, through the Word of God. Ito po, the presence of the Holy Spirit produces. Nagpuproduce po yan ng pakikipagbaka pag nasa iyo banal na Espiritu. Tulad nga kanina, binasa natin sa Galatians 5:17, ang Espiritu at laman na hindi pwedeng magsama, naglalaban yan sa iyo, tama. Gusto mo ganito eh. Gusto mo ganito. Naglalaban po ang laman at ang Espiritu. But you're still in the flesh. Kaya nagkakaroon lagi ng battle. Ito yung gustong gawin mo, pero hindi naman yung tama. Minsan di mo alam. Ang problema, kapag hindi ka nakakapag-pray, nagagawa mo na yung bagay na hindi mo gustong gawin. Sabi nga ni Pedro, nagagawa ko, hindi ko gustong gawin. Nagagawa pa rin niya. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Timothy 6:12. Basahin po natin. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Pangawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Ipaglaban mo, kaya mayroon paglalaban. Kaya lang ipaglaban mo pananampalataya mo. Parang, paano yun, pastor? Ipaglaban yung pananampalataya.
course, kinocultivate mo yung iyong buhay Kristiyano. Pagbabasa ka ng Bible, dumadalo ka sa gawain, isang bagay, yan na makakayanan mo ipaglaban dahil nag-aaral ka, nakikipellowship ka. Ano man yung mga mag-influensya sa iyo, kaya mo tong ma-discern because the Holy Spirit is in you. Experience ko po yan, even in our church sa Quezon City. Nung umupa sa amin ng isang assistant building administrator po ako. Hindi po lahat ng uupa sa auditorium ay pwede. At least born again Christian. Si Bibo nasingitan, wala akong konsulta sa pastor, dumirekta po sa admin. Kapasok po ay isang ginamit yung auditorium. No, one time, isang beses lang, nakita ko po. Sabi ko, hindi po ito born again Christian na tulad natin. They are oneness. Sinabi ko sa admin, bakit niyo po tinanggap? Second session po nila, di na ako tinanggap. The Holy Spirit is in you. Magiging sharp ka, yung discernment mo, magiging sharp yan. Siyempre, Holy Spirit nasa iyo. Hindi ka magiging sharp. Sharp ka. Matalas yung pakiramdam mo. Basta dinidesign mo din yun. Kaya mo pagtagumpayan yung battle. Kasala ako yun. Kaya huwag nyo na po itanong, ako yung mag-isa pa sa buhay. How do we stay victorious in this battle? Ito na nga po yun. By feeding the new nature on the Word of God. Magiging matagumpay po tayo pag lagi nga po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. At lagi po tayo magipagniig sa banal na Espiritu. At lagi po sa pananalangin natin ay lagi mo po namnamin yung presensya niya sa buhay mo. When you pray, you're not just speaking babbling, wala ka na pong kalakang nararamdaman. Kailangan po mapipil mo po siya na parang nandyan sa tabi mo ang nanay mo kausap mo. Nandyan sa tabi mo yung daddy mo na kausap mo. Oh. Yielding to the Holy Spirit. Kasi pag nandyan ka, yung matimtim na yung panalangin mo, at matindi na yung pagkikipag-usap mo sa Kanya, minsan you're speaking in the Spirit. Nagpipray ka na in the Spirit. Kasi yung kausap mo po, yung nagpipray ka sa Spirit, the Holy Spirit. And last po, ito po. The presence of the Holy Spirit produces fruits. Kapag nasa iyo ang presensya ng banal na Espiritu Santo, ito po ay may bunga. Amen? Amen. Alam na po natin, nagbubunga ang mga Kristiyano pag nasa Kanya ang banal na Espiritu Santo. Basahin po natin ito para maliwanag. Galatians 5:22. Ito po yun. Galatians 5:22. Alam na po natin to pero kailangan natin banggitin. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito na. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi na natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kahirap. So, dami niya na. Kaya yan? Pag-ibig, kagalakan. Ito yung problema, minsan kagalakan. Karinig ka ho minsan ng hindi mo gusto, wala na yung galak. So, nagiging hate na. Ay,
Di ba, kapag makapagmura ka pa sa loob mo, kaya sa isipan mo, hindi mo lang mabigkas sa inis mo. Diba? Kapayapaan. Minsan, wala ka ng kapayapaan. Pero I thank God sa mga nandito. Pag nag-pray sila, nagkakaroon na sila ng kapayapaan. Kahit anong pagsubok sa buhay. Pagtitiis. My God, tagas na po nagtitiis, Lord. Kaya nga po, yung sing-sing na sinod ko, so huli, saping ring. After the wedding ring, saping ring. Saping ring. Ha? Kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Ganun yan po, totoo po yan. Kainahunan at pagpipigil sa sarili. Mainahon dapat po tayo. Alam niyo po paano niyo matutunan yung maging mainahon? Mas maganda, huwag mo nang isipin kung ano yung nangyayari na sa harap mo. Huwag mo nang intindihin. Lumikit ka na lang para hindi ka madala. Magka-alboruto ka. Mahirap kaya po maging mahinahon kung minsan. Di ba? Marami kayong na-experience yan araw-araw sa buhay niyo, lalo sa mga anak niyo. At pagpipigil sa sarili, maraming sitwasyon po yan. Depende kung ano yung mga sitwasyon sa pagpipigil mo sa sarili mo. Huwag kang magalit, huwag kang magkasala. So, ito po yung nakikita sa bilang isang mananampalataya, bunga ng Espiritu sa atin. Kung alam niyo po ito lahat sa ulo po natin, para ka ng estatwa. At yun lahat ng troubles. Di ba? Alam niyo po, hindi mo man maperfecto, at least lumalapit ka lagi sa Panginoon sa pananalangin. Amen? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya importante po yan. Yung mga nagpo-produce sa inyo, yung the Holy Spirit produce in you. At saka yung yielding, pakikipag-lead mo sa banal na Espiritu. Huwag niyo pong kalimutan yan. At alalahan niyo po tuwing gabi, magkikipag-lead ka lagi sa banal na Espiritu sa iyong pananalangin. At isipin niyo po lagi na ikaw ay bunga ng Espiritu. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, sa mga pangyarihan, salamat sa iyo, Panginoon. Tunay po, Ama, natugunan mo muli, Panginoon, ang mga katanungan sa aming puso, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. At ang banal na Espiritu Santo patuloy na gumagabay sa amin. Siya'y nagtuturo, Panginoon, sa hindi namin naunawaan, hindi namin maintindihan. Lalo na sa iyong mga salita, sa mga aral naming natututunan. Panginoon Diyos, tulungan mo kami na kami maging matagumpay. Panginoon, sa mundong ito, marami pang pagsubok namin daranasin. Ngunit dahil sa banal na Espiritu na Santo na sa amin, napapagtagumpayan namin. Amang Diyos, dakila ka, pinupuri ka namin. Hallelujah. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Edward sa pagbabahagi po ng ating mensahe ngayong linggo. Tinatawagan ko po si Sister Apple para po sa ating offering. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Naniniwala ba tayo na lahat tayo nandito ay blessed? Amen. Bakit sa tingin niyo blessed tayo? Blessed ba tayo? Ay, nandito tayo kasi malakas tayo. Bakit tayo malakas? Sa tingin niyo ba? Dahil kay Lord, hindi dahil sa sarili nating kakayanan. Marami tayong bagay na feeling blessed tayo. Kunwari, magaling tayo sa ganito, ganyan. Unang-unang dapat nating ma-realize na ito ay dahil sa Panginoon. Sa Panginoon ito galing. Pwede rin bless tayo materially. Sino dito yung maraming pera? Yung talagang walang problema sa pera na masasabi ba natin, marami
marami tayong pera kasi masipag tayo. Hindi, di ba? Dahil pa rin ito sa Panginoon. Or blessed tayo kasi wala tayong sakit. Dahil pa ito sa wala tayong sakit kasi healthy living tayo. Hindi rin, di ba? Kasi galing din ito sa ating Panginoon. Blessed rin tayo sa bagay na um, yung magaling tayo sa pagtugtog, pagkanta. Masasabi ba nating magaling ako dyan kasi nagpa-practice talaga ako? Hindi rin, di ba? Galing ito sa Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo, galing sa Panginoon. So, kahit malaki o maliit, wala tayong pwedeng angkinin kasi hindi ito sa atin. Higit sa lahat, yung buhay na meron tayo, galing ito sa Panginoon. Laging-lagi nating iisipin na ang buhay ay sa Panginoon. Simula pag-gising, galing ito sa Panginoon. Lahat na magagawa natin sa maghapon hanggang sa pagtulog, galing ito sa Panginoon. Kaya dapat lang, nararapat lang na lahat ng ito ay ibalik natin sa Panginoon. Magbigay ng kaloob sa Panginoon. Magpasalamat sa Panginoon. Tumayo po ang lahat at itaas ang ating mga kaloob. Lord God, Ama naming makapangyarihan, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinangarangal, Panginoon. Ikaw ang dakila sa lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa walang sawa, Panginoon, at pagbibigay ninyo ng sapat, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon. Narito kami, Panginoon, upang hindi po magbigay, kung hindi magbalik loob sa inyong kabutihan para sa bawat isa, Panginoon. Nawa po na ang aming mga kaloob, Panginoon, ay malugod po ninyong tanggapin, Panginoon, dahil ito po ay galing sa aming mga puso, Panginoon. Galing ito sa aming mga natanggap din mula sa iyo, Panginoon. Nawa po ay magamit po ito para rin sa inyo, Panginoon. Ang galing po sa inyo, Panginoon, ay nararapat na ay maibalik sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga kaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. First week of the month ngayon, meron tayong komunyon. Kaya po, ipamahagin po natin. Tawagan po natin si Brother Lando. Brother Lando. Umuwi mo. Sige, awit muna tayo habang ipinamahagi ko yan. Sister. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. All my sin and shame and love you gave. Amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the gift. Wash me in your cleansing blood, and all I long, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the cross? Now you're now with winning crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
ng ating pong laging nababasa doon sa 1 Corinthians 11 na kung tayo po bago tayo magtitake ng simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, humingi muna tayo ng kapatawaran sa Diyos dahil upang tayo ay linisin, upang hindi tayo iinom ng hatol sa ating sarili. So sa atin po muna natin si Lord, hingin natin tawad ng ating mga pagkakamali at pagkakasala sa kanyang harapan. Salamat po Lord sa iyong paglilinis. At po nagkasala sa iyo sa salita at sa Lord. Itaas po natin yung pang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito nga ang katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Nangapin po natin. So natin yung pong simbolo ng Panginoon. Kaya hindi naman matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ang aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Tanggapin po natin. Let us pray. Aming Ama, salamat po marami, Father God. Hindi nga po kayo nagkulang sa amin, Lord. At ang bagay, Panginoon, meron kami ay sa inyong pong patuloy na pag-ibig sa amin. Lalong-lalo, Panginoon, ang kaligtasan ng aming tinatamasa. Mga dahil sa iyong bugtong na anak nagsakripisyo sa kanyang dugo at yung katawan niya, Panginoon, na inihandog upang sa paglilinis ang aming mga kasalanan. Salamat po na aming pong muling na isagawa ang pagtitake na ito as aming pong pag-alaala, Panginoon, na yung lahat ng sakripisyo at pagmamahal sa amin. Yes. Patuloy yung pag-alabin ng aming pananampalataya upang mapaglingurot ng aming ulo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po muli ay manalangin. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, purihin at napilangalan mo. Yes. Panginoon, muli po narito po kami nagpupuri ng papasalamat sa inyo pong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Tunay pong napakadakilan niyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay nagkatipon-tipon, nagkasama-sama upang kayo mapaglingkuran at sambahin ang ngalan niyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagbigay po ng oras para po sa inyo, Panginoon, upang po kayo ay maitaas, Panginoon, sa pataas-taasan ng inyong ngalan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga salita, sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy pong nagpapalakas sa amin, Panginoon, sa araw-araw, sa lahat po ng pagsubok na aming mga pinagdadaan. Panginoon, maraming salamat po sa inyong banal na Espiritu, sa karunungan po na ibinibigay po sa amin upang mapaglabanan po namin ang mga kamalian po at kasalanan sa araw-araw. Maraming salamat po sa banal na Espiritu sa pagbibigay po ng kaligtasan sa amin, Panginoon, sa paggagabay po sa amin sa bawat desisyon na amin po nagawin, Panginoon. Pinilang takin ang alam po, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
pagkatapos natin ng benediction, wala mo na uuwi. Meron po tayong ilang minuto meeting para po sa ating Christmas party o Thanksgiving. Mag-usap tayo ulit para po maghandaan natin. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. With glory and honor and praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all praise. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy po kami nananalig sa iyo, Lord. Patuloy po namin pinaniwalaan, Panginoon, ang iyong pong pagbabasbas sa iyong mga anak, Panginoon. Sa pamagitan ng iyong pagbabasbas, kami ay magsipag-ani na iyong mga pagpapala na Diyos. Tuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, Father God, na una ang aming mga pisikal, Lord. Bigyan niyo po ng katatagan ng aming mga pisikal, tibay, kalusugan, proteksyon lahat sa uri ng karamdaman. Dakilang Diyos, din po higit sa lahat ng aming spiritual na pagkatao. Patuloy mong basbasan ito upang maging matatag, Panginoon, upang anumang pagsubok ang aming makakaharap ay patuloy pa rin kaming nakatayo na kami ay maglilingkod sa iyo. Basbasan mo, Panginoong Diyos, ang mga material needs ng bawat isa. Ang mga business, Panginoon, ng bawat isa inyong pagpalain. Maging mabinta ito, Panginoon, para sa iyong kapulihan. Kaya din po, Panginoon, o Diyos, ng mga nagtatrabaho at walang trabaho, bigyan mo po ng trabaho yung walang trabaho. At i-increase mo ang sahod ng mga nagtatrabaho, Father God. Salamat po. Basbasan mo ang lahat na aspito ng aming buhay upang maging pagpapala din po kami sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Samayan po tayo at God bless everyone. Wala po muna uwi. Mag-meeting tayo patungkol po sa Christmas Thanksgiving natin. With a grateful heart.